Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso? Muli, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa paglalakbay sa isang kwentong kakatok at magbibigay init sa mga ito. Sinasabi nila na ang kabutihan ay isang kandila, isang maliit na liwanag sa gitna ng malawak na kadiliman. Ngunit paano kung ang isang munting kabutihan mula sa isang batang walang-wala ay sapat na upang muling pag-alabin ang isang pusong matagal nang naniga sa kalungkutan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong ito. Ang ingay ng umaga sa Maynila ay isang musikang kabisado na ni Diwa. Ang busina ng mga diip, ang sigaw ng mga nagtitinda ng pandesal, ang kalampag ng mga bote sa loob ng kanyang sako. Lahat ay parte ng isang pang-araw-araw na ritual ng pagsisikap na mabuhay. Sa edad na 10, ang kanyang mga balikat ay mas sanay ng magpasan ng sako kaysa magdala ng bag na pang-eskwela. Ang kanyang mga mata, imbes na nakatutok sa pisara, ay laging alerto sa paghahanap ng anumang bagay na may halaga sa gitna ng mga basurahan. Kumalam ang sikmura ni Diwa, isang pamilyar na paalala na ang almusal ay isang premyo, hindi isang karapatan. Ngunit imbes na malungkot, ngumiti siya. Para sa kanya, ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon. Isang bagong pahina para sulatan ng diskarte. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mansyon na napapalibutan ng matataas na pader, ang katahimikan ang siyang musika. Sa distrito ng mga Sampaguita, ang hangin ay amoy usok at pinaghalong pawis. Sa Villa Paghilom, ang hangin ay amoy ng lumang libro at nakasarang mga bintana. Si Don Sinaglazaro ay nakaupo sa kanyang paboritong silyon sa isang silid na bihirang masikatan ng araw. Ang kanyang pangalan, na nangangahulugang liwanag, ay isang malupit na kabalintunaan sa buhay na kanyang pinili. Ang tanging liwanag sa kanyang mundo ngayon ay nagmumula sa isang pilak na picture frame sa kanyang tabi. Ang larawan ng isang babae at isang batang babae. Kapwa may mga ngiting tila nagyelo na sa paglipas ng panahon. Ang kanyang mag-ina. Hindi na niya matandaan kung kailan siya huling nangumiti ng ganoon. Bawat araw ay pareho. Gigising siya, uupo sa silyong ito, tititigan ang larawan, at hihintayin ang paglubog ng araw. Ang kanyang yaman ay hindi kayang bilhin pabalik ang mga halakhak na nawala sa mansyong yon. Ang mga pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa mundo sa labas ay siya ring mga pader na nagkukulong sa kanya kasama ang kanyang mga multo. Sa labas ng matataas na pader ng Villa Paghilom, natapos na ni Diwa ang kanyang pag-iipon sa araw na yon. Hindi gaanong marami, ngunit sapat na para sa isang maliit na pandesal at marahil isang baso ng palamig. Sa kanyang paglalakad, pabalik sa kanyang taguan, isang espasyo sa likod ng isang lumang gusali, napadaan siya sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Huminto siya sandali, pinagmasdan ng nagtataasang pader. Ano kayang mayroon sa loob? May mga bata kayang kasing edad niya? May malambot kayang kama? Masarap kayang pagkain? Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang mga tanong. Ang mangarap ng ganoon ay parang pagtingin lang sa mga bituin. Maganda, pero hindi maaabot. Sa di kalayuan, isang payat na asong kalye ang lumapit sa kanya. Ang buntot ay nakapagitna sa mga hita. Ang mga mata ay puno ng takot at gutom. Pareho sila, naisip ni Diwa. Parehong nakikipaglaban. Mula sa bintana ng kanyang madilim na silid, nakita ni Don Sinag ang eksena. Isang marungis na bata, isang kaawa-awang aso. Nakita niya kung paano hinati ng bata sa dalawa ang nag-iisang piraso ng tinapay na hawak nito. Itinapon ng bata ang kalahati sa aso, na mabilis itong sinunggaban. Ang natitirang kalahati ay isinubo ng bata. Nginuyang mabuti na para bang iyon na ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Isang simpleng eksena. Ngunit para kay Don Sinag,
Para sa isang pusong matagal nang nanigas, ang nasaksihan niya ay parang isang malakas na lindol. Nakalimutan na niya ang pakiramdam ng kabutihang walang hinihintay na kapalit. Sa kanyang mundo, lahat ay may presyo, lahat ay may motibo. Ngunit ang batang iyon, wala siyang makuhang kahit ano mula sa aso. Ibinigay niya ang kalahati ng kanyang pagkain dahil iyon ang sinasabi ng kanyang puso. Hindi na malaya ni Don Sinag na bahagya siyang umusog palapit sa bintana. Isang damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi pamilyar, isang bagay na hindi sakit o pangungulila. Pagkamangha, pagkausisa. Tinawag niya ang kanyang matagal ng driver at katiwala na si Mang Berto. Ang boses niya ay magaspang, tila hindi sanay gamitin. "Berto?" Utos niya, ang mga mata ay nakatutok pa rin sa papalayong anyo ng bata. Yung bata sa labas, yung batang may sako. "Ano po iyon, Don Sinag?" Magalang na tanong ni Berto. "Alamin mo kung sino siya," sabi ni Don Sinag. Isang bagong determinasyon ang maririnig sa kanyang tono. "At dalhin mo siya rito." Naglalakad na si Diwa palayo sa gate. Ang isip ay nasa kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na kinita. Nang isang itim at makintab na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana at isang lalaking nakauniporme ang tumingin sa kanya. Kinabahan si Diwa. May nagawa ba siyang masama? "Bata," sabi ni Mang Berto. Ang kanyang boses ay hindi galit ngunit seryoso. "Pinapatawag ka ng amo ko." Napatulala si Diwa. "Ang amo? Ang may-ari ng malaking bahay?" Tumingin siya sa likod, sa malaking gate na bakal, pagkatapos sa isa lalaki sa kotse. Ang takot at pagtataka ay naghalo sa kanyang dibdib. Bakit siya? Isang hamak na batang kalye? Ano ang kailangan sa kanya ng taong nakatira sa loob ng palasyong yun? Habang naglalakbay ang makintab na kotse, papasok sa malaking gate ng Villa Paghilom, pakiramdam ni Diwa ay lumiliit siya. Ang mga pader na dati tinitingala niya lang mula sa labas ay tila mga higanting nakabantay sa isang mundo na hinding-hindi niya pinangarap na mapasok. Sa loob ng madilim na silid, pinapanood ni Don Sinag ang pagdating ng sasakyan mula sa bintana. May kakaibang kaba siyang naramdaman. Ano nga ba ang ginagawa niya? Para saan ang pag-uusisa sa isang batang lansangan? Marahil, isa lamang itong biglaang kapritsyo. O marahil, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon bukod sa mga alaala ng kahapon. Dinala ni Mang Berto si Diwa sa malawak na sala. Napapalibutan ng bata ng mga bagay na ngayon lang niya nakita. Mga muebles na gawa sa maitim at kumikinang na kahoy, isang chandelier na tila gawa sa libu-libong piraso ng yelo, at isang sahig na sobrang kintab na kaya niyang makita ang sarili niyang refleksyon. Niyakap ni Diwa ang kanyang sarili, nahihiya sa kanyang maruruming damit at punit na tsinelas sa gitna ng gayong karangyaan. Mula sa dilim ng pasilyo, lumabas si Don Sinag. Ang kanyang tindig ay matigas, ang kanyang muka ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay matalim na sumuri kay Diwa mula ulo hanggang paa. "Ikaw ang bata sa labas," sabi ni Don Sinag. Hindi yon tanong, kundi isang paglalahad. Tumango si Diwa, hindi makapagsalita. "Anong pangalan mo?" "Diwa." "Diwa po." Halos pabulong na sagot ng bata. "Diwa," ulit ni Don Sinag, tila tinatansya ang pangalan. "Bakit mo hinati ang tinapay mo kanina? Para sa aso?" Nagulat si Diwa sa tanong. Hindi niya inaasahan na yun ang dahilan kung bakit siya ipinatawag. Tumingin siya sa kanyang mga paa. "Kasi po, gutom din po siya. Pareho po kami." Isang sagot na walang paligoy-ligoy, isang sagot na puro katotohanan. Naramdaman ni Don Sinag ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang katotohanang yon, mula sa bibig ng isang bata,
ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Gaano na nga ba siya katagal naging makasarili sa sarili niyang kalungkutan? Hindi siya umimik. Tinalikuran niya si Diwa at naglakad papunta sa kusina. Sumunod naman si Mang Berto. Naiwan si Diwa na mag-isa sa gitna ng malawak na sala, lalong kinakabahan. Maya-maya, bumalik si Mang Berto. "Halika, iho. Pinapahanda ka ng pagkain ni Don Sinag." Napakurap si Diwa. Pagkain? Sa malaking hapagkainan na kayang maglaman ng 20 tao, isang plato ng mainit na kanin, pritong manok, at isang mangkok ng sopas ang inihain sa harap ni Diwa. Naupo si Don Sinag sa kabilang dulo ng lamesa, tahimik na nagmamasid. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang hawak ang kubyertos. Hindi siya sanay. Binitawan niya ang mga ito at ginamit ang kanyang mga kamay, maingat na kumuha ng kapiraso ng manok at kanin. Sa unang subo, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang lasa ng mainit na pagkain, ng pagkaing hindi niya kailangang paghirapan o ipagdasal, ay isang biyaya na bumuhos sa kanyang nanunuyong lalamunan. Hindi niya ito inubos agad. Bawat subo ay kanyang ninamnam. Nang matapos, tumingin siya kay Don Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. "Salamat po," sabi niya. Ang boses ay basag. "Maraming pong salamat." Walang emosyon sa mukha ni Don Sinag, ngunit sa loob-loob niya, ang pader na bakal na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng maliit na lamat. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae at isang lalaki, dala ang ingay at artipisyal na sigla. "Tito, magandang hapon po." Bati ni Dalisay, ang pamangkin ni Don Sinag. Mabilis siyang lumapit at humalik sa pisngi ng matanda. Kasunod niya ang kanyang asawang si Marco nang ngumiti rin ng malapad. "Napadaan lang po kami para kamustahin kayo," sabi ni Dalisay, bago napatingin ang kanyang mga mata sa maliit na figura ni Diwa sa hapagkainan. "Oh, sino itong bisita ninyo, Tito? Ang cute naman niya." Ang ngiti ni Dalisay ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. "Siya si Diwa," maikling sagot ni Don Sinag. "Hello, Diwa," sabi ni Dalisay. Lumuhod para magpantay sila ng bata. "Ang ganda naman ng pangalan mo. Taga saan ka?" Hindi nakasagot si Diwa. Nahihiya sa biglaang atensyon. "Naku, Tito, mukhang may bago na kayong alaga, sabi ni Marco na may kasamang tawa. Inutusan ni Don Sinag si Mang Berto na dalhin muna si Diwa sa hardin para makapaglaro. Nang makaalis na ang bata, agad na nag-iba ang timpla ng usapan. "Tito Sinag, sino po ba talaga ang batang yon?" tanong ni Dalisay. Ang boses ay puno na ng kunwaring pag-aalala. "Saan niyo po napulot? Nako, mag-iingat po kayo. Alam niyo naman po ang mga batang kalye. Sanay sa diskarte. Baka mamaya may masama na palang binabalak." "Huwag kayong mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko." Matigas na sagot ni Don Sinag. Halatang naiirita sa pangingialam ng pamangkin. "Sinasabi ko lang po ito dahil nag-aalala kami sa inyo. Kayo na lang ang pamilya namin," madramang sabi ni Dalisay. Matapos ang ilang sandali ng pilit na kamustahan, nagpaalam na rin ang mag-asawa. Naiwan si Don Sinag sa kanyang mga iniisip. Ang mga salita ni Dalisay ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Ginigising ang kanyang likas na pagiging mapanghinala. Lumabas siya sa balkonahe na tanaw ang malawak na hardin. Doon, nakita niya si Diwa. Hindi ito naglalaro. Tahimik itong nakaupo sa damuhan. Pinagmamasdan ang isang paru-paro na dumadapo sa mga bulaklak. Isang imahe ng purong inosensya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagdududa at kalungkutan, isang bagay na milagroso ang nangyari. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Sinag Lazaro. Isang ngiti na matagal nang nawala, na kahit siya ay nagulat na kaya pa pala niyang gawin.
Hindi niya alam. Sa pag-alis nila, lumingon si Dalisay mula sa bintana ng kanilang sasakyan. At nakita niya ito. Nakita niya ang nangiting iyon. Ang ngiting hindi niya pa nakikita sa kanyang tito sa loob ng halos isang dekada. Ang nangiting para sa isang batang pulot lang sa lansangan. Biglang naglaho ang pekeng pag-aalala sa mukha ni Dalisay. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ang bata ay hindi lang isang bisita. Isa siyang banta. Mula sa pananaw ni Diwa, ang bawat araw sa Villa Paghilom ay isang pagtuklas. Ang mga unang araw ay puno ng pagkamangha at kaunting takot. Maingat ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig. Takot na makabasag ng mga bagay na mukhang mas mahal pa sa buong buhay niya. Ngunit unti-unti, ang mansyon ay nagiging isang kanlungan. Ang dating kumakalam niyang sikmura ay laging busog. Ang katawan niyang sanay sa lamig ng semento ay natutulog na ngayon sa isang malambot na kama. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay ang presensya ni Don Sinag. Ang matandang dati tila isang rebultong bato ay unti-unting nagpapakita ng buhay. Hindi pa rin ito palangiti at madalas ay tahimik lang na nagmamasid, pero nararamdaman ni Diwa ang pagbabago. Sa mga tingin nito, mayroon ng kakaibang init na pumapalit sa dating lamig. Isang hapon, habang naglilibot sa malawak na bahay, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pasilyo na hindi pa niya napupuntahan. Sa dulo nito ay isang pinto na gawa sa madilim na kahoy na bahagyang nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak at sumingaw ang amoy ng matagal nang hindi nabubuksang silid. Ang silid sa loob ay madilim at amoy alikabok. Ito ang nag-iisang parte ng bahay na tila napabayaan. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, naroon ang pamilyar na silver picture frame, ang larawan ng magandang ginang at ng batang babae na laging tinititigan ni Don Sinag. Lumapit si Diwa. Nakita niya ang manipis na alikabok na bumabalot sa salamin, na para bang isang manipis na belo na naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, itinaas ni Diwa ang laylayan ng kanyang damit. Isang luma, ngunit malinis na t-shirt na bigay ni Mang Berto, at marahan niyang pinunasan ang alikabok sa larawan. Gusto niyang makita ng malinaw ang mga ngiti nila. Gusto niyang kahit sa munting paraan, maibsan ang kalungkutan na nakikita niya sa mga mata ni Don Sinag sa tuwing tinititigan nito ang litrato. Anong ginagawa mo rito? Isang boses, magaspang ngunit hindi galit, ang bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Diwa at humarap. Nakatayo sa pintuan si Don Sinag. Ang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata. Papasensya na po. Nanginginig na sabi ni Diwa, handa nang tumakbo. Nakita ko lang po na maalikabok. Imbes na magalit, pumasok si Don Sinag sa silid. Lumapit siya sa tabi ni Diwa at tinitigan ang larawan na ngayon ay malinaw na. Nakita ni Diwa ang paglambot ng panga ng matanda, ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Sila ang aking asawang si Elena at ang anak kong si Lira, sabi ni Don Sinag. Ang boses ay halos pabulong, puno ng isang sakit na naramdaman ni Diwa hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Hindi umimik si Diwa, hinintay niya lang. Isang aksidente. Pagpapatuloy ng matanda, ang tingin ay malayo, tila binabalikan ang isang napakasamang panaginip. Dapat ay kasama nila ako, pero inuna ko ang isang pulong sa negosyo. Inuna ko ang pera. Kung sana ay kasama nila ako, baka nailigtas ko sila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa ang kabuuan ng pader na itinayo ni Don Sinag sa paligid ng kanyang puso. At ngayon, nakikita niya ang malalaking lamat dito. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang martilyong bumaon sa pader na yon. Hindi alam ni Diwa ang sasabihin,
Kaya ginawa niya ang tanging alam niya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Don Sinag. Isang maliit na haplos ng pagdamay. Nagulat si Don Sinag sa ginawa ng bata. Tumingin siya sa kanilang magkahawak na kamay at pagkatapos ay sa mga mata ni Diwa, mga matang hindi nang huhusga, kundi puno ng dalisay na pag-unawa. At doon, sa madilim at maalikabok na silid na yon, isang bagay ang nabago. Ang bigat na matagal nang pinapasa ni Don Sinag ay tila bahagyang gumaan. Kinabukasan, ibang Don Sinag ang nakasama ni Diwa. Isinama siya nito sa mall. Ibinili siya ng mga bagong damit at sapatos. Pumasok sila sa isang bookstore at hinayaan siyang pumili ng mga aklat pambata na may makukulay na larawan. "Mag-aaral ka, Diwa," sabi ni Don Sinag habang nagbabayad sa counter. "Simula sa susunod na pasukan, papasok ka na sa eskwela." Napatulala si Diwa. Eskwela? Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Niyakap niya ng mahigpit ang binti ng matanda. Ang puso niya ay umaapaw sa pasasalamat. Naramdaman niya ang bahagyang pagtapik ni Don Sinag sa kanyang ulo, isang kilos na parang sa isang tunay na ama. Ngunit ang liwanag na nagsisimulang sumilay sa Villa Paghilom ay nag-iiwan ng mas madidilim na anino. Ang balita ng pagbabago ni Don Sinag at ang pagtrato nito kay Diwa na parang isang tunay na anak ay mabilis na nakarating kina Dalisay at Marco. Isang gabi, sa kanilang modernong condo unit, hindi mapakali si Dalisay. "Nakita mo ba ang mga litratong pinadala ng katulong? Mga bagong damit, mga libro. Marco, kinukuha na ng batang yon ang dapat na para sa atin." Galit na sabi ni Dalisay, paikot-ikot sa kanilang sala. "Relax, mahal. Baka libangan lang yon ni Tito," sagot ni Marco. Ngunit may pag-aalala rin sa kanyang boses. "Libangan! Marco, malapit nang baguhin ni Tito ang kanyang huling habilin. Sigurado ako. Hindi na natin pwedeng palampasin ito. Kailangan nating tanggalin ang bata sa eksena. Ngayon na." "Anong gagawin natin? Hindi naman natin pwedeng saktan ng bata," sabi ni Marco. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. "Hindi kailangang saktan. Kailangan lang nating sirain. Sirain ang tiwala ni Tito sa kanya. Isang bagay na hindi niya mapapatawad." Kinabukasan, habang abala si Don Sinag sa kanyang opisina at si Diwa ay masayang nagbabasa ng bago niyang libro sa hardin, isang pangyayari ang gumimbal sa buong Villa Paghilom. Pumasok ang isang kasambahay sa silid ni Don Sinag, humahagulgol. "Don Sinag! Don Sinag! Nawawala po!" Sigaw nito. Nawawala ang paboritong kwintas ng yumaong si Elena. Isang kwintas na may pendant na diamante, ang huling regalo sa kanya ni Don Sinag na hindi nito inaalis sa tabi ng kanyang kama. Naghinala ang lahat, naghahanap. At sa gitna ng paghahanap, isa pang kasambahay ang sumigaw mula sa maliit na silid kung saan pansamantalang natutulog si Diwa. Sa loob ng luma at raterong sako ni Diwa, sa ilalim ng iilang piraso ng damit panlansangan na itinabi pa rin niya, kumikinang ang isang bagay, ang nawawalang kwintas. Ang mundo ni Don Sinag ay gumuho sa isang iglap. Ang katahimikan ng Villa Paghilom na unti-unti nang napupuno ng pag-asa ay biglang binasag ng hagulgol at pag-aalala. Mula sa kanyang opisina, naririnig niya ang komosyon, ang pangalan ni Elena na binibigkas sa gitna ng mga hikbi. Pagdating niya sa kanyang silid, ang eksena ay isang bangungot. Ang mga kasambahay ay nagkakagulo. Ang kutsyon ay nakaangat. Ang mga drawer ay bukas. At sa gitna ng lahat si Dalisay, na kararating lang kasama si Marco, ay may mukhang puno ng pekeng pagkasindak. "Tito," salubong ni Dalisay, "ang kwintas." Ang kwintas ni Tita Elena nawawala. Ang mga salitang yon ay parang matatalim na bubog na tumusok sa pandinig ni Don Sinag. Ang kwintas, hindi lang yon alahas, iyon ay isang sagradong alaala.
Ang huling piraso ng kaligayahan na naibigay niya sa kanyang asawa bago ito kunin ng tadhana. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang kanyang panga ay nanigas. Ang pader na bakal na unti-unting nilalamat ni Diwa ay muling tumibay sa isang kisap mata. Mas matatag, mas malamig kaysa dati. Hanapin ninyo. Ang utos niya. Ang boses ay walang emosyon. Ngunit may bigat na nagpatahimik sa lahat. At doon, sa gitna ng paghahanap, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa guest room kung saan natutulog si Diwa. Sumunod si Don Sinag, ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya ang isa sa mga katulong na nanginginig, hawak ang lumang sako ni Diwa, ako, at mula sa loob nito, sa ilalim ng mga gusgusing damit, kumikinang ang diamanteng pendant. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Don Sinag. Isang malakas, masakit na pagkabog sa kanyang dibdib. Ang ebidensya ay naroon. Hindi mapapasubalian. Ang lahat ng pag-aalinlangan na itinanim ni Dalisay sa kanyang isip ay biglang nag-ugat at namunga ng mapait na katotohanan. Sinabi ko na nga ba sa inyo, Tito? Malungkot na bulong ni Dalisay. Lumapit at hinaplos ang kanyang braso. Masakit man tanggapin, pero ganyan talaga sila. Sanay sa hirap, sanay dumiskarte. Hindi nila alam ang salitang utang na loob. Ang bawat salita ni Dalisay ay lason. Isang lason na mabilis na kumalat sa mga ugat ni Don Sinag, pinapatay ang anumang natitirang pag-asa. Patawagin si Diwa, utos niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ilang sandali pa, dinala si Diwa sa sala. Ang mukha ng bata ay puno pa rin ng saya mula sa pagbabasa ng libro. Ngunit nang makita niya ang mga seryosong mukha ng lahat, lalo na ang matigas na anyo ni Don Sinag, ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho. Bakit po? Tanong niya. Hindi sumagot si Don Sinag. Itinaas lang niya ang kanyang kamay at ipinakita ng kasambahay ang kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Ang kwintas po ni Ma'am Elena. Pagkatapos ay napatingin siya sa sako. Pero, hindi po. Hindi ko po alam kung bakit nandyan yan. Lumapit si Don Sinag. Ang bawat hakbang niya ay tila yumanig sa sahig. Tumayo siya sa harap ng bata. Ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit na anyo ni Diwa. Bakit, Diwa? Tanong ni Don Sinag. Ang boses ay puno ng pigil na galit at matinding pagkabigo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pagkain, tirahan, mga damit, pangako ng pag-aaral. Bakit mo kinuha ang nag-iisang bagay na hindi mapapalitan? Hindi po ako. Maniwala po kayo. Umiiyak na, sabi ni Diwa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mahalaga po kayo sa akin. Hindi ko po magagawa yan sa inyo. Hindi po. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Don Sinag. Sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang kontrol. Ang sakit ng pagtataksil o ang inakala niyang pagtataksil ay sumunog sa kanyang lalamunan. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Nagkamali ako. Totoo po ako. Don Sinag, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ng bata, hinawakan ng laylayan ng pantalon ng matanda. Itinabig ni Don Sinag ang kamay ni Diwa. Ang simpleng kilos na yon ay mas masakit pa sa sampal. Tumingin si Diwa sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pighati, ng sakit na hindi niya maintindihan. Ang taong nagsimula nang maging ama sa kanya ay tumitingin sa kanya ngayon na parang isang estranghero, isang magnanakaw. Sa sandaling iyon, nabasag ang puso ni Diwa. Ang sakit ay hindi dahil sa akusasyon. Ang sakit ay dahil sa pagkawala ng tiwala sa mga mata ng taong nagsimula na niyang mahalin. Hindi na siya nagsalita. Binitawan niya ang pantalon ni Don Sinag. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng sala, palabas ng malaking pinto, palabas ng gate ng Villa Paghilom, pabalik sa mundong dati niyang kinagisnan.
Dala-dala ang isang sugat na mas malalim kaysa sa anumang gutom o lamig na naranasan niya. Naiwan si Don Sinag sa gitna ng sala, humihingal. Napanood niya lang ang pag-alis ng bata. Ang bahay ay muling natahimik. Ngunit ang katahimikang ito ay mas mabigat, mas nakakabingi. Ang pag-iisa na dati niyang niyayakap ay isa na ngayong parusa. Naramdaman niya ang kamay ni Dalisay sa kanyang likod. Hayaan niyo na po siya, tito. Mas mabuti na po ito, bago pa mahuli ang lahat. Tumango lang siya, walang lakas na magsalita. Gusto na lang niyang mapag-isa. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Naupo siya sa kanyang silyon sa gitna ng dilim at hinayaang lamunin siya ng pamilyar na kalungkutan. Ngunit ngayon, mas masakit ito dahil nakatikim na siya ng liwanag at ang pagbabalik sa dilim ay isang impyerno. Gabi na. Inutusan niya si Mang Berto na ligpitin ang mga gamit sa guest room. Nang wala nang makarinig, pumasok si Don Sinag sa naiwang silid. Ang kama ay maayos na. Ang mga librong binili niya ay nakapatong sa mesa. Walang bakas na may isang batang minsang nangangarap doon. Maliban sa isang bagay, sa tabi ng unan, may isang piraso ng papel na lukot. Kinuha niya ito. Isa itong drawing, gawa sa Crayola. Isang malaking tao at isang maliit na bata. Magkahawak kamay, parehong may malalaking ngiti. At sa ilalim nito, sa sulat ng isang bata, nakasulat ang mga salitang, "Ang bago kong tatay." Ang papel ay tila bumatak sa kanyang mga kamay. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang pader na bakal sa kanyang puso, na akala niya ay buo na muli, ay biglang gumuho at sa ilalim nito ay isang matinding pagsisisi ang sumaksak sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang sakit ay totoo at hindi maipaliwanag. Ang pagbabalik sa lansangan ay mas masakit kaysa sa unang pagtapak ni Diwa dito. Dati, ang bawat piraso ng karton ay isang higaan. Ngayon, isa na itong paalala sa lambot ng kamang kanyang iniwan. Dati, ang bawat kagat sa panis na tinapay ay isang biyaya. Ngayon, isa na itong insulto sa lasa ng mainit na sopas na kanyang natikman. Ngunit higit sa lahat, ang lamig ng gabi na tumatagos sa kanyang mga buto ay hindi kayang pantayan ang lamig na iniwan ng mga mata ni Don Sinag. Ang apoy sa kanyang puso, ang diwa ng pag-asa at pagpupursigi ay halos mamatay. Hindi na siya kasing liksi sa paghahanap ng mga bote at bakal. Minsan, nang agawin ng isang mas malaking bata ang kanyang munting na ipon, hindi na siya lumaban. Hinayaan na lang niya. Para saan pa? Ang pinakamahalagang bagay na natagpuan niya ay hindi isang bagay na nakikita, kundi isang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nagmamalasakit. At iyon ay inagaw na rin sa kanya. Gabi-gabi, sa kanyang pagtulog, ang bumabalik sa kanya ay hindi ang sigaw ni Don Sinag, kundi ang ekspresyon nito. Ang malalim na pagkabigo sa mga matang nagsimula na niyang tingalain. Iyon ang sugat na patuloy na dumurugo. Samantala, sa loob ng Villa Paghilom, ang bawat sulok ay sumisigaw ng pangalan ni Diwa. Para kay Don Sinag, ang drawing na hawak niya ay hindi lang papel at Crayola. Ito ay isang salamin na nagpapakita kung gaano siya naging bulag. Isang hukom na humahatol sa kanyang padalos-dalos na desisyon. Ang matinding galit ay napalitan ng isang malalim at nakakain na pagsisisi. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena. Ang umiiyak na mukha ni Diwa, ang pagmamakaawa nito, ang pagtakbo nito palayo. Paano niya nagawang maniwala na ang isang batang nagpunas ng alikabok sa larawan ng kanyang asawa ay siya ring magnanakaw sa alaala nito? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nagsimulang gumana ang kanyang isip, ang isip ng isang negosyante na sanay maghanap ng butas sa mga kwento at kontrata. May mga bagay na hindi magkakatugma. Ang pagdating ni Dalisay, sobrang sakto sa oras
na para bang inaasahan na niya ang gulo. Ang mga salita niya, hindi mga salita ng tunay na pag-aalala, kundi mga salitang perpektong inihanda para lasunin ang kanyang isipan. At ang pinakaimportante sa lahat, ang drawing. Isang magnanakaw ay hindi mag-iiwan ng ganito. Isang taong may masamang intensyon ay hindi tatawaging tatay ang kanyang bibiktimahin. Hating gabi, bumangon si Don Sinag mula sa kanyang silyon. Ang pagsisisi ay walang magagawa kung hindi niya hahanapin ang katotohanan. May isang lugar sa bahay na nakakakita ng lahat, ang security room. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, mula sa mga monitor, naupo si Don Sinag. Ni-rewind niya ang recording ng CCTV mula sa araw na yon. Pinanood niya ang lahat, ang pagdating ni Dalisay at Marco, ang kanilang mga pekeng ng ngiti, ang kanilang pilit na pakikipag-usap. Pagkatapos, nakita niya ito. Habang ang lahat ay nasa sala, nakita niya sa isang monitor si Dalisay na paalis, sinasabing magbabanyo. Ngunit hindi siya pumunta sa banyong malapit sa sala. Naglakad siya sa pasilyo, sa direksyon ng master's bedroom. Ilang minuto siyang nawala sa kuha ng kamera. At pagkatapos ay bumalik siya sa sala, ang muka ay kalmado, na para bang walang nangyari. Makalipas ang 10 minuto, nagsimula ang sigawan tungkol sa nawawalang kwintas. Paulit-ulit na pinanood ni Don Sinag ang parte na yon. Ang tiyempo, ang direksyon, ang kasinungalingan. Hindi ito direktang ebidensya na kinuha ni Dalisay ang kwintas, ngunit ito ay ebidensya na siya'y nagsinungaling at may pagkakataong gawin ang krimen. At sa mundo ni Don Sinag, ang isang butas sa kwento ay sapat na para pagdudahan ang buong pundasyon nito. Isinave niya ang kopya ng video sa isang hiwalay na drive. Ang digital na anino ay nakuha na niya. Ngayon, kailangan niya ang anino na nagsasalita. Kinabukasan, maaga niyang ipinatawag si Manang Fe, ang pinakamatagal na nilang kasambahay, ang isa sa pinakapinagkakatiwalaan ng kanyang yumaong asawa. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, kung saan walang ibang makakarinig, hinarap niya ang matandang katulong. Ang mga mata ni Manang Fe ay namumugto pa, halatang apektado pa rin sa mga nangyari. Manang Fe, simula ni Don Sinag, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Matagal na kayo sa pamilya. Kilala ninyo ako. At kilala ninyo si Elena. Alam ninyo kung gaano kahalaga sa akin ang kwintas na yon. Tumango si Manang Fe, yumuko. Opo, Don Sinag. Kailangan kong malaman ang totoo, kahit gaano kasakit. Pagpapatuloy niya. Kahapon, bago magsimula ang gulo, nakita mo ba si Dalisay? Nag-atubili ang matanda. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Pumunta po siya sa banyo. Gaya po ng sabi niya. Tinitigan siya ni Don Sinag, hindi galit, kundi naghahanap ng katotohanan. Manang Fe, sa banyo ba talaga malapit sa sala? O sa ibang direksyon? Ang simpleng tanong na yon ay tila isang malakas na sampal kay Manang Fe. Napahagulgol siya. Patawad po, Don Sinag. Patawarin niyo po ako. Natakot po ako. Natakot saan, Fe? Nakita ko po si Ma'am Dalisay. Galing po siya sa pasilyo kung nasaan ang silid ng bata. Humihikbing pag-amin ng matanda. Nakasalubong ko po siya. Nagulat pa nga po siya nang makita ako. Tinanong niya kung nasaan ang banyo, kahit alam naman niya. At bago po siya umalis, sinabihan niya po ako. Sinabihan niya po akong manahimik na lang kung ayaw kong madamay sa gulo. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalagay na sa lugar. Isang malinaw at nakakapangilabot na larawan ang nabuo sa isipan ni Don Sinag. Ang pagnanakaw, ang pagtatanim ng ebidensya, ang pananakot sa testigo. Ito ay isang perpektong plinano na krimen na idinisenyo hindi lang para magnakaw, kundi para sirain ang isang inosenteng bata, para sirain ang namumuong pag-asa sa Villa Paghilom. Salamat, Fe, sabi ni Don Sinag. Ang boses ay wala ng bakas ng kalungkutan.
Napalitan ito ng isang bagay na mas matigas pa sa bakal, isang malamig na determinasyon. Makakaasa kang walang mangyayaring masama sa'yo. Nang makaalis na si Manang Faye, naiwan si Don Sinag sa katahimikan ng kanyang opisina. Kinuha niya ang drawing ni Diwa at tinitigan ito. Ang mga nakangiting mukha. Ang mga salitang, "ang bago kong tatay." Ang pagsisisi ay naging isang nagbabagang galit. Isang galit na hindi mainit at padalos-dalos, kundi isang galit na malamig, kalkulado, at naghahanap ng hustisya. Mali siya nang palayasin niya si Diwa at itatama niya ang pagkakamaling iyon. Ngunit bago niya hanapin ang bata, kailangan muna niyang linisin ang sarili niyang bahay. Kailangan niyang harapin ang mga ahas na matagal na pala niyang inaalagaan. Kinuha niya ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Bawat pagpindot sa numero ay may bigat at layunin. Nagring ito ng 2 beses bago sagutin. "Tito, napatawag po kayo? Good morning po. Kamusta po ang pakiramdam ninyo?" Ang boses ni Dalisay sa kabilang linya ay masayang-masaya, na para bang isang normal at magandang umaga lang. Hindi niya sinuklian ang pagbati. "Dalisay," sabi ni Don Sinag. Ang boses ay patag at walang emosyon. "Po, Tito. Pumunta kayo ni Marco dito sa Bilya. Ngayon din." Narinig ni Don Sinag ang bahagyang pag-aatubili sa kabilang linya. May problema po ba, Tito? Okay lang po ba kayo?" Dito na binitawan ni Don Sinag ang kanyang pain. "May mahalaga tayong pag-uusapan," sabi niya. Dahan-dahan, bawat salita ay may talim. "Tungkol sa aking huling habilin." Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono, hindi na hinintay ang sagot. Ang bitag ay handa na. Pagpasok ni Dalisay at Marco sa Villa Paghilom, ang kanilang mga ngiti ay kasing lapad ng kanilang inaasahang mana. Ang pag-alis ni Diwa ay isang tagumpay, at ang tawag ni Don Sinag tungkol sa huling habilin ay musika sa kanilang mga pandinig. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanilang plano. "Tito, ano po itong mahalagang pag-uusapan natin?" Tanong ni Dalisay. Ang boses ay puno ng matamis na pagkukunwari. Habang nauupo sila sa silyong katapat ng kay Don Sinag sa malawak na sala, si Don Sinag ay tahimik lang. Hindi niya sila pinaupo. Hinayaan niya silang tumayo na parang mga nasasakdal sa harap ng isang hukom. Sa isang malaking TV screen sa likod niya, isang itim na screen lang ang makikita. "Bago tayo mag-usap tungkol sa mana," simula ni Don Sinag, ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Pag-usapan muna natin ang tungkol sa tiwala." Nagkatinginan sina Dalisay at Marco, bahagyang kinabahan sa tono ng matanda. Ang tiwala, Dalisay, ay parang isang mamahaling salamin. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita pa rin ang mga lamat. Pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Dalisay. "At ikaw, winasak mo ang tiwala ko." Namutla ang mukha ni Dalisay at napatingin siya kay Marco na halatang hindi na rin mapakali. "Titito, ano po ang ibig ninyong sabihin?" Imbes na sumagot, kinuha ni Don Sinag ang remote control. Sa isang pindot, umilaw ang screen. Walang tunog ang video, ngunit ang mga imahe ay mas malinaw pa sa anumang salita. Unang lumabas ang eksena kung saan nagpapaalam si Dalisay na magbabanyo. Pagkatapos ay ang kuha sa ibang anggulo, kung saan malinaw na naglakad siya patungo sa pasilyo ng master's bedroom, at pagkatapos ay sa pasilyo ng guest room kung saan natutulog si Diwa. At ang huli, ang eksena kung saan nakasalubong niya si Manang Faye. Ang takot at pagkagulat sa kanilang mga mukha. Tapos na ang video. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. "Mamanipulado iyan! Hindi iyan totoo!" Sigaw ni Dalisay. Ang boses ay nanginginig. "Ang teknolohiya ay hindi nagsisinungaling, Dalisay," mahinahong sabi ni Don Sinag. "Pero ikaw, buong buhay mo, puro kasinungalingan." Doon na sumabog si Dalisay. Wala nang matamis na ngiti. Wala nang pekeng pag-aalala. Ang lumabas ay isang halimaw
na matagal nang nagkukubli. Oo, ako nga ang gumawa noon. Ako nga. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong mansyon. Dahil sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na akong maging anino lang sa pamilyang ito. Anino? Naguguluhang tanong ni Don Sinag. Oo, anino. Lumapit si Dalisay. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Palagi na lang si Lira. Si Lira na magaling. Si Lira na matalino. Si Lira na paborito. Kahit patay na siya, siya pa rin ang bida. Ang lahat ng yaman na ito, dapat sa kanya. Hindi ba? At kami? Kami na nabubuhay, kami na nagtitiis sa tabi ninyo, kami ang pulot dulo lang. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Don Sinag. Hindi niya akalain na ganito kalalim ang inggit at galit na itinatago ng kanyang pamangkin. Ang perang iyon ay amin dapat. Karapatan namin iyon. Pagpapatuloy ni Dalisay. Pero dumating ang pulubing iyon. Isang batang hindi natin kaano-ano. At sa isang iglap, handa mo nang ibigay sa kanya ang lahat. Ang pagmamahal na hindi mo na ibigay sa amin. Ang kayamanan na dapat ay sa amin. Hindi iyon makatarungan. Katarungan. Umiling si Don Sinag. Ang pighati ay napalitan na ng matigas na desisyon. Huwag mong banggitin ang salitang katarungan. Dahil simula ngayon, mararanasan mo kung ano ang tunay na katarungan. Tapos na ang pagpapanggap, Dalisay. Huminga siya ng malalim. Tawagan mo ang abogado natin. Bukas na bukas din, babaguhin ko ang aking huling habilin. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Ang lahat ng ari-arian ko ay mapupunta sa isang foundation para sa mga batang lansangan. Tila sinampal ng 10 beses si Dalisay. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng desperasyon. At isa pa, dagdag ni Don Sinag, ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ng mga pangarap ni Dalisay. Ipahahanap ko si Diwa at gagawin ko siyang tunay na Lazaro. Ituturing ko siyang anak na hindi ko naibigay kay Lira. Iyon na ang huling salita. Ang pagkasuklam sa mukha ni Dalisay ay hindi maipinta. Alam niyang talo na siya. Ngunit bigla, kumalma ang kanyang mukha. Isang nakakapangilabot na katahimikan ang pumalit sa kanyang galit. Ngumiti siya. Kung iyan po ang desisyon ninyo, Tito, tatanggapin ko. Nagulat si Don Sinag sa biglaang pagbabago. Pero bago po kami umalis, sabi ni Dalisay, pumunta sa maliit na bar sa gilid ng sala. Hayaan ninyo po akong ipagtimpla kayo ng paborito ninyong tsaa bilang huling paggalang. Kahit nagdududa, hinayaan siya ni Don Sinag. Habang nakatalikod si Dalisay, ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumalaw. May isang maliit na botelya siyang kinuha mula sa kanyang bag at mabilis na nagpatak ng ilang likido sa tasa. Inabot niya ang tsaa kay Don Sinag. Ang mga kamay ay hindi nanginginig. Paalam po, Tito. Tumalikod na sila at naglakad palabas. Nang makalabas na sila ng pinto, hinawakan ni Dalisay ang braso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Kung hindi natin makukuha, walang sino man ang makakakuha, bulong niya. Oras na para tawagan ang doktor na yon. Naiwan si Don Sinag sa sala. Nakaramdam siya ng pagod, ngunit mayroon ding kakaibang gaan. Tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Kinuha niya ang telepono para tawagan si Mang Berto. Berto, ihanda mo ang mga tauhan. Hanapin ninyo si Diwa. Huwag kayong babalik hanggat hindi ninyo siya kasama. Pagkatapos ng tawag, humigop siya sa tsaa na inihanda ni Dalisay. Mapait. Bigla, isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa kanyang dibdib. Napahawak siya dito. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang tasa ay nahulog mula sa kanyang mga kamay, nabasag sa sahig. Sinubukan niyang tumayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay hindi na sumunod. Napaluhod siya. Ang kanyang paghinga ay nauubos. Ang huling nakita niya ay ang kisame ng kanyang mansyon. Dahan-dahang nagdidilim. At sa gitna ng sakit,
At pagkalito, isang huling halakhak ang umalingaw sa kanyang isipan, ang malamig at matagumpay na ngiti ni Dalisay. Ang balita sa lansangan ay parang apoy sa tuyong damo. Mabilis kumalat, walang sinisino. Narinig ito ni Diwa mula sa isang nagtitinda ng sigarilyo na nagbabasa ng dyaryo. Milyonaryong negosyante, Don Sinag Lazaro, pumanaw dahil sa atake sa puso. Ang mga salita ay tila mga langgam na gumapang sa kanyang tainga, bumaba sa kanyang lalamunan at kinain ang anumang natitirang hangin sa kanyang mga baga. Hindi maari. Tumakbo siya palayo sa mga tao, palayo sa mga salitang ayaw niyang paniwalaan. Sumuot siya sa isang madilim na eskinita, sa likod ng mga basurahan, sa kanyang munting taguan. Doon, sa wakas, bumigay siya. Ang iyak na nagsimula sa kanyang dibdib ay isang mabangis na hayop na gustong kumawala. Humagulgol siya, hindi tulad ng isang bata, kundi tulad ng isang taong nawalan ng lahat. Ang kanyang mga balikat ay nayanig. Ang kanyang lalamunan ay namaga. Ang bawat hikbi ay nagdadala ng imahe ni Don Sinag. Ang seryosong mukha nito, ang unti-unting panggiti, ang pagtapik sa kanyang ulo, ang pangako ng isang bagong buhay. Patay na. Ang bago niyang tatay ay wala na. At ang huling alaala niya rito ay ang galit sa mga mata nito, ang pagtataboy nito sa kanya. Ang sakit ay doble-doble. Ang pighati ng pagkawala ay hinaluan ng laso ng pagsisisi. Sana hindi na lang siya tumakbo. Sana ay nanatili siya at nagmakaawa pa. Baka kung nandoon siya, hindi ito nangyari. Lumipas ang maghapon, nayakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod. Nang magsimulang dumilim, isang pagnanasa ang tumubo sa kanyang puso. Kailangan niyang makita ito. Kailangan niyang makita siya sa huling pagkakataon. Kahit mula sa malayo, dahan-dahan, na parang isang anino, tinahak niya ang daan pabalik sa Villa Paghilom. Ang bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Ang mansyon, na minsan ay naging kanyang kanlungan, ay isa na ngayong monumento ng kanyang nawalang pangarap. Hindi na siya dumaan sa malaking gate. Nagtago siya sa mga halaman sa gilid ng pader, sa isang lugar kung saan may siwang na tanaw ang bintana ng malawak na sala. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay nakabukas, ngunit ang liwanag ay malamlam at malungkot. Nakita niya ang mga taong nakaitim na damit. Nakita niya sina Dalisay at Marco. Umiiyak habang kausap ang isang lalaking naka-Amerikana na mukhang abogado. Ang kanilang mga luha ay mukhang totoo, ngunit ang kanilang mga mata ay walang buhay, walang tunay na pighati. At pagkatapos, nakita niya ito. Sa gitna ng sala, sa ibabaw ng isang mamahaling kabaong na bukas, nakahimlay ang katawan ni Don Sinag. Nakasuot ito ng magarang barong. Ang mga kamay ay magkapatong sa dibdib. Ang mukha ay payapa. Ngunit para kay Diwa, ito ay isang imahe ng walang hanggang kalungkutan. Napahawak si Diwa sa kanyang bibig para pigilan ang isa na namang hagulgol. Bumuhos muli ang kanyang mga luha. Dito na nagtatapos ang lahat. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang buhay ay tuluyan ng namatay. Habang nakatitig siya sa anyo ng matanda, sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang kinalimutan dahil sa sakit na dulot nito. Ang eksena sa sala, ang sigawan, ang pagtakbo niya. Ngunit hindi yun ang alaala. Ang alaala ay noong paalis na siya, noong itinabig ni Don Sinag ang kanyang kamay. Sa isang saglit, bago ito tumalikod ng tuluyan, nakita niya ito. Nakita niya ang pagtagis ng bagang nito, ang panginginig ng labi at isang patak ng luha. Isang maliit, kumikinang na patak ng luha ang gumulong sa pisngi ni Don Sinag bago nito mabilis na ipinihit ang kanyang mukha. Noon, inisip niyang iyon ay luha ng galit o pagkabigo. Ngunit ngayon, habang inaalala niya ito, may ibang naramdaman si Diwa. Hindi iyon galit.
Iyon ay sakit. Ang sakit ng isang taong pinipilit gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Bakit? Bakit ito iiyak kung galit ito sa kanya? Bakit ito masasaktan kung naniniwala itong isa siyang magnanakaw? At bakit? Bakit ito mamamatay sa atake sa puso ilang oras lang matapos ang pangyayaring iyon? Ang mga tanong ay nagsimulang maglaro sa isipan ni Diwa. Walang lohika, hindi tugma. Ang isang taong may pusong bato na gaya ni Don Sinag ay hindi basta-basta aatakihin sa puso dahil sa isang ninakaw na kwintas. At ang isang taong naniniwalang natuklasan niya ang isang manloloko ay hindi luluha. May mali. May isang piraso ng kwento na nawawala. Ang pagdadalamhati sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit nabahiran ito ngayon ng isang bagong emosyon, kalituhan. At sa ilalim ng kalituhan na yon, isang napakaliit, halos hindi maramdamang binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo. Sa di kalayuan, nakita ni Diwa ang isang pamilyar na lalaki na papalapit kina Dalisay, ang doktor ng pamilya. May iniaabot itong isang papel. Ang death certificate. Acute heart failure. Narinig ni Diwa na sabi ng doktor sa abogado. Biglaan, pero nangyayari talaga sa mga may edad na at may dinaramdam. Tumango si Dalisay, pinupunasan ang kanyang mga peking luha. Nang tumalikod ang abogado at ang doktor, sa isang saglit na walang sino mang nakatingin, nakita ni Diwa ang isang bagay na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Dalisay. Ang nangisi ni Dalisay ay parang isang susi na nagbukas ng isang madilim na silid sa isipan ni Diwa. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat ng bagay na hindi niya maintindihan. Ang perpektong tiyempo ng pagkawala ng kwintas, ang luha sa mata ni Don Sinag, ang biglaang pagkamatay nito. Ang lahat ay konektado at ang sentro ng lahat ng ito ay ang babaeng nagpapanggap na nagluluksa ngayon. Sa mga sumunod na araw, ang bilya paghilom ay naging entablado ng isang perpektong dula. Si Dalisay ang bida, ang ulirang pamangkin na nag-aasikaso sa burol ng kanyang pinakamamahal na tito. Siya ang tumatanggap sa mga nakikiramay, ang umiiyak sa tamang oras, at ang nagbibigay ng mga panayam sa media tungkol sa biglaang pagkawala ng butihing pilantropo. Para sa mundo, siya ay isang anghel. Para kay Diwa, na nagmamasid mula sa malayo, siya ay isang demonyo. Mula sa kanyang taguan, naging anino si Diwa. Sinusundan niya ang bawat galaw sa mansyon, at ang kanyang mga nakikita ay nagpapatibay lang sa kanyang hinala. Nakita niya kung paano sinisante ni Dalisay ang mga pinakamatapat na katulong, kasama na si Manang Fe at Mang Berto. Pinalitan sila ng mga bagong mukha na walang alam sa nakaraan, mga taong utusan lang na walang koneksyon sa yumaong amo. Isang hapon, nakita niyang dumating ang abogado. Pagkaalis nito, narinig niya ang malutong na halakhak ni Dalisay at Marco mula sa hardin. Nagbubuhos sila ng mamahaling alak, nagtatawanan, nagdiriwang, walang bakas ng pagluluksa. Ito ay isang selebrasyon ng tagumpay. Sa wakas, Dalisay, atin na ang lahat. Narinig ni Diwa na sabi ni Marco, ang lahat ng paghihirap natin, nagbunga na rin. Sinabi ko naman sa'yo, mahal, sagot ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Sa tamang diskarte, kahit ang bakal ay kayang baliin. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Diwa. Naintindihan na niya ngayon, hindi siya pinalayas dahil sa kwintas. Pinalayas siya para mawala ang hadlang. At pinatay si Don Sinag para makuha ang mana. Isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang may makausap. Kailangan niyang may maniwala sa kanya. Una niyang hinanap si Mang Berto. Natagpuan niya ito sa isang maliit na paupahan
malungkot at walang trabaho. "Mang Berto, tulungan niyo po ako," sabi ni Diwa, humihingal. Hindi po inatake sa puso si Don Sinag. May ginawa po sila, Ma'am Dalisay. Tumingin sa kanya ang matandang driver. Ang mga mata ay puno ng awa. "Iho, Diwa, alam kong masakit. Naging mabuti sa'yo si Don Sinag. Pero tapos na. Wala na siya. At wala tayong magagawa. Pero may pruweba po ako. Nakita ko po." Pagpupumilit ni Diwa, umiling lang si Mang Berto. Pruweba ng isang bata laban sa salita ng isang doktor at ng buong pamilya? Walang maniniwala sa atin, iho. Magagalit lang lalo si Ma'am Dalisay. Mapapahamak ka lang. Itago mo na lang ang sarili mo. Sinubukan din niya sa isang pulis na nakita niya sa kanto. Ngunit nang marinig ng pulis ang kanyang kwento, isang batang kalye na nag-aakusa sa mayamang pamilya yan ng pagpatay, tinawanan lang siya nito at pinalayas. "Umuwi ka na sa inyo, bata. Huwag kang manood ng masyadong maraming teleserye." Bawat pagkabigo ay parang isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Walang nakikinig, walang naniniwala. Siya ay isang boses sa ilang, sumisigaw ng katotohanan na walang gustong pakinggan. Ang lahat ng pag-asa ay tila nauubos. Para siyang isang munting bangka sa gitna ng isang malakas na bagyo. At ang gabi ay papalapit na. Ang gabi bago ang libing. Ito na ang huling pagkakataon. Kung maililibing na si Don Sinag, maililibing na rin ang lahat ng katotohanan. Umupo si Diwa sa isang sulok ng eskinita, habang ang malakas na ulan ay bumubuhos mula sa langit, tila nakikidalamhati sa kanya. Basang-basa. Nanginginig sa ginawa't takot. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang tatay, ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-asa sa hustisya. Tumingala siya sa madilim na langit. Pakiramdam niya ay nag-iisa na lang siya sa buong mundo. Sumuko na ba siya? Hahayaan na lang ba niyang magtagumpay ang kasamaan? Hindi. Sa gitna ng kadiliman, isang alaala ang muling nagliwanag. Ang imahe ni Don Sinag na hinahatian ng isang aso ng kanyang nag-iisang tinapay. Ang kabutihan. Ang tapang na gawin ang tama kahit walang nakatingin. Iyon ang unang bagay na hinangaan niya kay Don Sinag. Hindi. Iyon ang unang bagay na hinangaan ni Don Sinag sa kanya. At pagkatapos, ang huling alaala, ang isang patak ng luha. Ang luhang nagsasabing may mali. Ang luhang humihingi ng tulong. Tumayo si Diwa. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Kung walang maniniwala sa kanya, kung walang tutulong sa kanya, gagawin niya ito ng mag-isa. Kahit ito pa ang huling bagay na magawa niya sa mundo. Kahit buhay niya pa ang kapalit. Bukas ang libing. Bukas, kailangan niyang makapasok sa simbahan. Bukas, sa harap ng lahat, isisigaw niya ang katotohanan. Iyon na lang ang natitira niyang sandata. Ang kanyang boses, kinabukasan, ang araw ng libing. Ang malaking simbahan ay puno ng mga taong nakaluksa. Ang mga bulaklak ay nagkalat. Ang malungkot na musika ng organo ay pumupuno sa hangin. Sa gitna ng lahat, ang saradong kabaong ni Don Sinag Lazaro. Sa pulpito, nagbibigay ng kanyang eulogy si Dalisay. Ang boses ay basag sa mga pekeng hikbi. Si Tito ay hindi lang isang tiyuhin sa akin. Siya ay isang ama, isang gabay, isang inspirasyon. Sa likod ng simbahan, sa pinakasulok, isang maliit na anyo ang nakapasok nang hindi napapansin. Basang-basa pa rin ang damit mula sa ulan kagabi. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Pinapanood ni Diwa ang dula-dulaan. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol ng digmaan. Handa na siya. Sa pulpito, si Dalisay Silang ay ang perpektong imahe ng isang nagluluksa. Nakasuot ng mamahaling itim na bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay binalot sa pekeng pighati.
Ang bawat hikbi ay perpektong nakatuno. Si Tito Sinag ay hindi lang isang haligi ng komunidad. Sabi niya sa mikropono habang ang mga kamera ng media ay nakatutok sa kanya. Siya ay isang ama, isang kaibigan, ang aming lakas. Ang kanyang biglaang pagkawala ay nag-iwan ng isang butas sa aming mga puso na hindi na kailanman mapupunan. Ang mga tao sa loob ng simbahan ay taimtim na nakikinig. May mga bumubulong ng kawawa naman at napakabuting pamangkin. Ang dula ay perpekto. Ang kasinungalingan ay ganap na tinanggap bilang katotohanan. Ngunit sa likod, sa pinakasulok ng simbahan, isang puso ang kumakabog na parang tambol ng digmaan. Para kay Diwa, ang bawat salita ni Dalisay ay isang insulto sa alaala ng lalaking nagsimula na niyang ituring na ama. Nakita niya ang mga tauhan ng punerarya na papalapit sa kabaong, handa na para isara ito ng tuluyan. Ito na, ngayon na o hindi na kailanman. Ang takot na kanina pa bumabalot sa kanya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang nag-aapoy na tapang, ang tapang na ipinanganak mula sa pagmamahal at sa paghahanap ng hustisya. Mula sa dilim, isang maliit na anyo ang tumakbo. Huwag! Ang sigaw ay hindi malakas, ngunit puno ng desperasyon, sapat upang basagin ang malungkot na katahimikan ng simbahan. Lahat ng ulo ay lumingon. Tumakbo si Diwa sa gitnang pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga gutay-gutay na tsinelas ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Ang kanyang damit ay basa pa, ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas. Huwag ninyo siyang ilibing! Sigaw niya muli, mas malakas ngayon, habang papalapit sa kabaong. Buhay pa siya! Gulat. Pagkalito, ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Sino yan? Anak ng kalye? Anong pinagsasabi niya? Sa pulpito, ang mukha ni Dalisay ay nagyelo sa pagkasindak. Ang kanyang perpektong dula ay nawasak. Si Marco, na nakaupo sa unang hilera, ay mabilis na tumayo. Anong kabaliwan ito? Security! Alisin niyo ang batang yan dito! Sigaw ni Marco. Ngunit huli na ang lahat. Narating na ni Diwa ang harap ng simbahan. Humawak siya sa gilid ng kabaong na para bang poprotektahan niya ito gamit ang kanyang munting katawan. Hinarap niya ang mga tao, ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa paghingal. Huwag po kayong maniwala sa kanila, sigaw ni Diwa. Itinuro sina Dalisay at Marco. Hindi po siya inatake sa puso. Sila po ang may gawa nito. Nilason po nila siya. Sinunggaban ni Marco ang braso ni Diwa. Malakas, masakit. Tumahimik ka, demonyo kang bata ka. Umalis ka dito. Bitiwan niyo ako. Nagpupumigla si Diwa. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi po ako magnanakaw. Plinano po nila ang lahat para makuha ang pera. Itinanim po nila ang kwintas sa gamit ko para mapalayas ako. Ang mga salita ay sunod-sunod na lumabas mula sa bibig ni Diwa. Isang desperadong pagbubunyag ng katotohanan. Ang mga pulis na nakatalaga para sa seguridad ay nagsimula nang lumapit para awatin ang gulo. At bago niya ako pinalayas, humagulgol si Diwa, ang boses ay basag na. Bago po siya tumalikod, nakita ko siyang lumuha, isang patak ng luha. Hindi po iiyak ang isang taong galit lang. Iyon po ay luha ng isang taong nasasaktan at humihingi ng tulong. Ang hilaw na emosyon sa boses ng bata ay tumagos sa puso ng ilan sa mga nakikinig. Ang kwento ay napakabaliw, ngunit ang sakit sa mga mata ni Diwa ay hindi maikakailang totoo. Tama na yan. Sigaw ni Dalisay mula sa pulpito. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho, napalitan ng purong pagkasuklam. Isang baliw na batang kalye. Huwag kayong maniwala sa kanya. Kunin niyo na siya. Nang akmang hihilahin na ng mga pulis si Diwa, isang boses ang pumigil sa kanila.
Isang boses na kalmado, may awtoridad at hindi inaasahan. Sandali. Isang matandang lalaki na nakasuot ng eleganteng barong ang tumayo mula sa karamihan. Siya si Dr. Armando Guzman, isang respetadong cardiologist at isang dating kaibigan ng pamilya Lazaro. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay nakatutok hindi sa nagwawalang si Dalisay, kundi sa umiiyak na si Diwa. Doktor, ano po ito? Tanong ng pamilyar na doktor ng pamilya na halatang kinakabahan. Naideklara na siyang patay. May death certificate. Hindi pinansin ni Dr. Guzman ang doktor. Tumingin siya sa hepe ng pulisya. Opisyal, alam kong ito'y labag sa protocol, pero ang sinasabi ng batang ito, gaano man kahirap paniwalaan, ay kailangang bigyan ng kahit isang segundo ng konsiderasyon. Ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata, hindi yan gawa-gawa lang. Bago ninyo tuluyang isara ang kabaong, bilang isang doktor at kaibigan ng yumaong si Sinag, hinihiling kong payagan akong suriin siya. Isang beses lang. Ang buong simbahan ay natahimik. Ang hiling ay hindi ka panipaniwala. Ngunit ang reputasyon ni Dr. Guzman ay walang bahid. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado. Hindi maari. Protesta ni Dalisay. Walang hiyaan na ito. Huwag ninyong babastusin ang alaala ng aking tito. Ngunit ang kanyang pagtutol ay nagbigay lang ng mas maraming pagdududa. Ang hepe ng pulisya, nakakita ng sapat na dahilan para maghinala ay gumawa ng desisyon. Okay, doktor, pero mabilisan lang. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Walang aalis. I-secure ang lugar na ito. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, lumapit si Dr. Guzman sa kabaong. Kinuha niya ang isang maliit na penlight mula sa kanyang bulsa. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Dahan-dahan, marahan, itinaas niya ang talukap ng mata ni Don Sinag at itinutok ang maliit na sinag ng ilaw dito. Isang segundo, 2, 3. Walang nangyari, nagsimulang bumuntong hininga ng ginhawa si Dalisay. Ngunit hindi inalis ni Dr. Guzman ang ilaw. Tinitigan niya itong mabuti at pagkatapos, nakita niya ito. Isang napakaliit, halos hindi mahahalata. Ngunit tiyak na isang bahagyang pag-urong ng pupil. Isang reaksyon na imposible sa isang taong patay na. Itinuwid ni Dr. Guzman ang kanyang tayo. Humarap siya sa hepe ng pulisya at pagkatapos ay sa buong simbahan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwalang pagtuklas. Diyos ko, bulong niya, bago nagsalita ng malakas at malinaw. Tama ang bata, hindi pa siya ganap na patay. Ang simbahan ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga salita ni Dr. Guzman, hindi pa siya ganap na patay, ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng taimtim na seremonya. Ang mga tao ay nagtayuan, nag-usisa at hindi makapaniwala. Ang mga kamera ng media ay nag-flash na parang kidlat, nakatutok sa kabaong, sa doktor at sa nagpupumiglas na sina Dalisay. Hindi totoo yan, sinungaling, bayaran ng doktor na yan. Sigaw ni Dalisay, ang kanyang mukha ay nabalot ng purong takot. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarang na siya ng mga pulis. Hold it right there, ma'am. Sabi ng hepe ng pulisya, ang boses ay matigas na. You and your husband are not going anywhere. Sa isang iglap ang eksena ay naging mabilis. Dumating ang mga paramedic, maingat na inilipat si Don Sinag mula sa kabaong papunta sa isang stretcher. Ang doktor ng pamilya na kasabwat ay sinubukang tumakas sa gitna ng gulo, ngunit itinuro siya ni Dr. Guzman. Siya, hawakan niyo siya. Siya ang pumirma sa pekeng death certificate. Ang pagpupumiglas ni Dalisay, ang pagmumura ni Marco, ang pagmamakaawa ng doktor, lahat ay naging isang maingay na eksena ng pagbagsak. Nakita ni Diwa ang pagposa sa kanilang mga kamay. Nakita niya ang paglaho ng kanilang kapangyarihan. Ang hustisya, na kanina lang ay isang imposibleng pangarap, ay nagaganap na ngayon sa harap ng kanyang mga mata. Para kay Don Sinag,
Ang mundo ay isang panaginip, isang mahabang, madilim na panaginip kung saan siya ay isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Naririnig niya ang lahat, ngunit hindi siya makagalaw. Nararamdaman niya ang lahat, ngunit hindi siya makasigaw. Narinig niya ang sigaw ni Diwa sa simbahan. Ang bawat salita ng bata ay parang isang sinag ng liwanag na tumagos sa kanyang madilim na kulungan. Buhay pa siya. Narinig niya ang pagtanggi ni Dalisay. Narinig niya ang boses ni Armando Guzman. Narinig niya ang kaguluhan. At sa gitna ng lahat, ang boses ni Diwa ang nagsilbing angkla sa kanyang lumulubog na kamalayan. Ang bata, ang kanyang pag-asa. Naramdaman niya ang pag-angat sa kanya, ang tunog ng sirena ng ambulansya, ang mabilis na pagtulak sa kanya sa mga pasilyo ng ospital. Narinig niya ang mga terminong medical na hindi niya maintindihan. Tetrodotoxin, induced paralysis, slowed metabolic rate. Naramdaman niya ang tusok ng karayom, ang pagpasok ng malamig na likido sa kanyang mga ugat. Ang bawat tunog at pakiramdam ay isang hakbang palayo sa kadiliman. Ang paralysis na bumihag sa kanya ay unti-unting bumibitaw. Una, isang bahagyang panginginig sa dulo ng kanyang daliri. Pagkatapos, ang kakayahang igalaw ang kanyang mga mata. At sa wakas, isang malalim, nanginginig na paghinga. Ang unang pagmulat ng kanyang mga mata ay masakit. Ang puting ilaw ng ospital ay masyadong matindi. Pumikit siya muli. Sinubukan niyang muli, dahan-dahan. Ang mga hugis ay unti-unting naging malinaw. Isang kisame, isang IV drip, at isang mukha na puno ng dumi at tuyong luha. Ngunit ang mga mata ay nagniningning sa pag-asa at pag-aalala. Ang mukha ng batang sumugal ng lahat para sa kanya. Sinubukan ni Don Sinag na magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Isang garalgal na tunog lang ang lumabas. Ngunit sapat na yon. Don Sinag! Napasigaw sa tuwa si Diwa. Ang kanyang pagod ay napalitan ng purong kaligayahan. Hinawakan niya ang kamay ng matanda, mahigpit, na para bang takot siyang mawala itong muli. Gising na po kayo. Sabi ko na nga ba buhay pa kayo. Ang mga luha na ngayon ay dumadaloy sa pisngi ni Diwa ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng tagumpay at ginhawa. Ang init ng kamay ng bata ang nagbigay ng lakas kay Don Sinag. Muli niyang sinubukang magsalita at sa pagkakataong ito, isang salita ang nabuo. Diwa! Iyon lang, ngunit sa salitang iyon nakapaloob ang lahat. Pasasalamat, pagsisisi, at isang pag-ibig na mas malalim pa sa dugo. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Don Sinag, ang buong katotohanan naman ang lumabas sa investigasyon. Umamin ang doktor na binayaran siya ni Dalisay para mag-inject ng isang controlled dose ng lason na nakuha mula sa butete na nagdulot ng state of suspended animation, isang perpektong imitasyon ng kamatayan. Umamin siya sa takot na siya lang ang mapagbuntunan ng buong kasalanan. Ang motibo, ang pagbabago sa huling habilin, ay naging malinaw. Ang mga bank account ni Dalisay at Marco na nagpapakita ng malalaking utang ay nagsilbing karagdagang ebidensya. Ang kaso ay matibay. Ang dating respetadong mag-asawa ay naging sentro ng isang iskandalong gumimbal sa alta sosyedad. Isang hapon, habang si Don Sinag ay nakaupo na sa kanyang hospital bed, pinapanood ang balita. Pumasok ang kanyang abogado. Sir, sabi ng abogado, ang lahat ng ebidensya ay naisaayos na. Nakakulong na sila at walang piyansa. Ang buong kwento ay nasa kamay na ng piskal. Ngayon, nag-atubili ang abogado. Mayroon lang pong isang katanungan na kailangan nating sagutin para sa hinaharap. Ang tungkol po sa huling habilin ninyo. Ano po ang gusto ninyong gawin ngayon?
Ngumiti si Don Sinag, isang tunay, payapang ngiti. Tumingin siya sa labas ng pinto ng kanyang silid. Doon, sa pasilyo, nakita niya si Diwa na masayang kausap ang mga nurse. Ikinukwento ang kanyang mga naging karanasan sa lansangan na para bang mga adventure. Ang bata ay isang bukas na libro ng katatagan at kabutihan. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang abogado. Ang desisyon ay matagal nang nabuo sa kanyang puso mula pa noong una niyang makita ang drawing. "Mayroon akong babaguhin, attorney?" Sabi ni Don Sinag. Ang boses ay mahina pa, ngunit puno ng katiyakan. Pero hindi lang iyon. Mayroon din akong idadagdag, isang napakahalagang bagay. Tumingin siya muli kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal ng isang ama. "Gusto kong simulan ng proseso. Ang proseso para gawin siyang isang tunay na Lazaro." Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng ibang mga sariwang balita. Ngunit para sa mga sangkot, ang epekto nito ay panghabang buhay. Sa huling araw ng paglilitis, hinatulan sina Dalisay at Marcos Silang ng habang buhay na pagkakakulong para sa kasong attempted murder at falsification of public documents. Walang pagsisisi sa kanilang mga mukha, tanging malamig na pagtanggap sa kanilang pagkatalo. Sa kanilang paglabas ng korte, hinarap sila ng galit ng publiko at ng walang awang pag-flash ng mga kamera, isang napakalayong larawan mula sa dati nilang buhay na puno ng karangyaan at respeto. Ang kanilang kasakiman ang naging sarili nilang kulungan. Sa kabilang banda, ang Villa Paghilom ay dumaan din sa sarili nitong pagbabago. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Don Sinag, na ngayon ay ganap ng malakas, ang mansyon ay muling binuhay. Ipinatanggal niya ang matataas na pader na bakal at pinalitan ito ng mas mababang bakod na napapalibutan ng mga bulaklak. Ang madidilim na kurtina ay pinalitan ng mga puting tela na hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Ang dating amoy ng kalungkutan at alikabok ay napalitan ng amoy ng bagong pintura, sariwang bulaklak at nilulutong pagkain. Ang Villa Paghilom, na dati isang musoleo ng mga alaala, ay isa na ngayong tahanan. At sa puso ng tahanang yon ay si Diwa. Isang umaga, sa isang maliit at simpleng opisina sa City Hall, isang mahalagang seremonya ang naganap. Walang media, walang mga bisita, tanging sila lang dalawa ni Don Sinag, ang kanilang abogado, at isang hukom. "Sa kapangyarihang ipinagkaloob sakin," sabi ng hukom, nakangiti, "ay formal ko nang idinedeklara na si Diwa Malonzo ay legal na kinikilala bilang anak ni Ginoong Sinag Lazaro. Mula sa araw na ito, ang kanyang magiging pangalan ay Diwa Malonzo Lazaro." Tumingin si Don Sinag kay Diwa na nakatayo sa kanyang tabi, suot ang bago nitong uniforme sa eskwela. Ang mga mata ng bata ay nagniningning na parang mga bituin. "May pangalan ka na, anak," bulong ni Don Sinag. Ang boses ay puno ng emosyon. Hindi na napigilan ni Diwa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tatay. Sa unang pagkakataon, ang salitang iyon ay hindi na isang pangarap na isinulat sa isang pirasong papel. Ito na ay isang katotohanan. "Salamat po, tatay," umiiyak na sabi ni Diwa. "Salamat po." Ang kanilang bagong buhay ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Sa umaga, personal na inihahatid ni Don Sinag si Diwa sa eskwelahan. Sa hapon, tinutulungan niya ito sa kanyang mga takdang aralin. Natuklasan niya ang isang bagong uri ng kaligayahan sa mga simpleng bagay, sa pagbabasa ng libro ng magkasama, sa paglalaro ng chess, kung saan laging nananalo si Diwa, at sa paglalakad sa kanilang hardin. Isang hapon, habang nagdidilig sila ng mga halaman, nagpasya silang magtanim ng isang bagong puno sa gitna ng hardin. Isang puno ng nara, simbolo ng katatagan. Habang naghuhukay sila ng lupa, magkatabi,
Nagsalita si Diwa. Tay, naalala niyo po ba yung una nating pagkikita? Paano ko makakalimutan? Sagot ni Don Sinag, ngumiti. Isang marungis na bata na hinatian ng isang aso ng kanyang tinapay. Alam niyo po, Tay, pagpapatuloy ni Diwa, noong araw na yon, ang tanging pangarap ko lang ay magkaroon ng sapat na pagkain para sa susunod na araw. Hindi ko po akalain na ang isang pirasong tinapay ay magdadala sa akin dito. Huminto sa paghuhukay si Don Sinag. Tumingin siya sa kanyang anak, ang puso niya ay umaapaw sa pagmamahal. Mali ka, Diwa, sabi niya. Ang boses ay seryoso, ngunit malambing. Hindi ang tinapay ang nagdala sa iyo rito. Ang puso mo. Ang puso mong mas mahalaga pa sa lahat ng yaman ko. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Diwa. Alam mo, anak, madalas iniisip ng mga tao na ako ang nagligtas sa iyo. Pero ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano mabuhay muli. Magkayakap sila doon, sa gitna ng hardin, sa ilalim ng sikat ng araw. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naghilom na, naging isang peklat na lamang na nagpapaalala sa kanilang pinagdaanan. Ilang taon ang mabilis na lumipas. Ang maliit na puno ng nara ay lumaki at yumabong. Ang batang si Diwa ay naging isang matangkad at matalinong binatilyo. Laging nangunguna sa klase. Laging may pusong handang tumulong sa kapwa. Ang Lazaro Foundation na itinatag ni Don Sinag ay nakatulong na sa libu-libong batang lansangan, nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na minsang ipinagkait kay Diwa. Isang araw, bumisita sila sa isang ospital na pinupondohan ng kanilang foundation. Habang naglalakad, may isang lalaking naka-Amerikana ang bumati kay Don Sinag, isang matangkad na binata na may malinis na gupit at matalinong mga mata. Tay, handa na po ang lahat para sa dedication ng bagong pediatric wing, sabi ng binata, nakangiti. Tumingin si Don Sinag sa kanya, puno ng pagmamalaki. Salamat, anak. Ito na si Diwa, isang binatang nasa kolehiyo, kumukuha ng medisina. Ang kanyang pangarap ngayon ay hindi na lang para sa sarili niya, kundi para sa iba. Ang maging isang doktor para sa mga batang walang kakayahang magpagamot. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Sa ospital na yon, may isang doktora na laging nakangiting bumabati sa kanila. Isang babaeng may mahinahong boses at mga matang puno ng kabaitan. Si Dr. Kalinaw Reyes, ang doktor na unang tumingin kay Don Sinag nung ito'y isinugod mula sa simbahan. Siya ang naging regular na doktor ni Don Sinag at sa paglipas ng panahon, naging malapit na kaibigan ng pamilya. Isang kaibigan na unti-unting nagbukas muli sa puso ng matandang byudo. Ang bagong simula ay hindi lang para kay Diwa. Ito ay para rin kay Don Sinag. Lumipas pa ang maraming taon. Ang mga pahina ng kalendaryo ay pinalis ng hangin. Bawat isa ay nag-iiwan ng mga alaala ng tawanan,